Mas aktibo ang brain activity ng mga batang bilingual, lalong-lalo na sa bahagi ng executive function. Meron tayong mga teachers dati na nagpapamulta pa sa atin pag nag-vernacular tayo or nagtatayo-like tayo. We've been told for so many years and for decades that intelligence is in our blood, that the brilliance can be inherited, na pag summa cum laude ang mama mo, summa cum laude ang papa mo, na sa'yo na lahat ng biyaya. Paano kung ipinanganak ka sa pamilyang hindi biniyayaan ng gifted na genes? Does it mean hopeless ka? Ibig bang sabihin nun wala ka ng laban? Ibig bang sabihin nun na wala ka ng pag-asa? So what if I told you that intelligence isn't fixed? That your brain can be rewired not by blood, not just by genes, but by something we hear every day, we use every day, sometimes we even take it for granted. Ngayon ay pag-uusapan natin ang bagong research at bagong tuklas that will shift our perception about intelligence and brilliance. So this study was conducted sa University of Washington. So ang ginawa sa study is they gathered 16 11-month-old na mga babies or infants. Ang kanilang focus ay titingnan nila kung anong part ng brain nagkakaroon ng brain activity pag meron silang i-introduce na stimulus. Ang kanilang target sa kanilang research ay alamin ang executive function. Bakit importante executive function at bakit connected ang executive function ng brain natin sa ating intelligence? Ito ay kakayahan ng ating brain na magdesisyon, mag-shift ng attention, mag-shift ng focus, magkaroon tayo ng self-control at planning, which are really important pagdating sa intelligence or brilliance ng isang tao. Actually, hindi yan directly tinuturo sa school. Kung titingnan natin ang curriculum natin from elementary to high school hanggang sa college, wala yan. Hindi yan tinuturo talaga directly step by step to improve your executive function. Unconsciously natin yan natutunan sa ating bahay, sa ating parents, sa ating nakasasalamuhang mga tao every single day. Ang ginawa ng mga researcher na ito, gumamit sila ng tinatawag na MEG scanner or MEG scanner. Para itong MRI na high-tech na brain imaging device or na kayang hulihin ang precise location and timing ng brain activity. Kung saan part ba ng utak natin gumagalaw at nagkakaroon ng activity pag inintroduce natin siya sa isang stimulus. So, pinili nila ang 16 na mga sanggol na 11 months old, hindi pa nakapagsasalita, hindi pa nakapag-iisip ng mga malalalim na concepts, hindi pa nakakaunawa ng mga complicated na mga ideas. 8 sa mga batang ito ay mga lumaki sa monolingual na household. So, English-only household. Samantalang ang another half naman ng mga batang ito ay lumaki sa bilingual na household. So, English and Spanish household. Pinasak nila sa MEG scanner, pinarinig 18-minute long audio na naglalaman ng iba't ibang tunog from English language, Spanish language, and terms na common sa dalawang languages. So, habang pinapakinggan ito ng sanggol, ang scanner ay skinascan ang brain activity ng mga batang ito kung saang parte ba ng utak nila ang nagre-react at nagkakaroon ng brain activity every time na nakakarinig sila ng tunog na yon. Kinompare nila ang result. Alam nyo kung anong natuklasan at nakita nila sa MEG scanner na yon? Na mas aktibo ang brain activity ng mga batang bilingual, lalong-lalo na sa bahagi ng executive function, focus, decision making, at attention shifting. So, mas malakas ang brain activity ng mga babies na ito sa kanilang prefrontal cortex at orbitofrontal cortex. Ito ang bahagi ng utak natin na kumokontrol sa ating focus, decision making, at switching between task. Ibig sabihin, nagmumultitask na ang bata kasi nga sanay na ang mga batang ito from acknowledging 2 different languages sa loob ng bahay. Maaring ang nanay niya ay Spanish, maaring ang tatay niya ay English. So the question is, why is it really important for us to talk about this? So para sa mga magulang, let's expose our kids sa mga multiple languages at the early stage of their lives. Para naman sa mga teachers, please don't shame dialects inside your classroom. Embrace them. Meron tayong mga teachers dati na nagpapamulta pa sa atin pag nag-vernacular tayo or nagtatayo-like tayo. I could never forget my teacher in first year high school na nagkamulta ako ng 234 pesos because nag-vernacular ako. So language isn't just for communication.
It's a cognitive training. Nag-a-adjust ang brain natin, nag-exercise ang brain natin. Kung pinagtatawanan tayo dahil baduy tayo magsalita, then let them laugh. Habang sila ay one language brainer, ikaw naman, you're rewiring your brain to lead, to adapt, and to evolve.